Panginoon, kami po ay patuloy na nagbibigay ng pinakamataas na papuri, pagsamba na nararapat sa iyong pangalan, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw po na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po kami, Panginoon, meron po kayong dakilang plano at layunin, Panginoon, kung bakit hanggang ngayon ay nabubuhay po kami at kung bakit ginising mo kami ngayong araw po na ito. Salamat po sa unang araw ng linggong ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na lalabag po namin ng iyong kalooban. Sa aming mga kapabayaan, kalikuan, kabaluktutan, Panginoon, forgive us and cleanse us, Lord God, from all our unrighteousness. Hallelujah. Cleanse our hearts, purify our hearts, Lord God, and let every fiber of our being be drawn to you, Panginoon. Alam ko po na wala pong magiging hadlang, Panginoon, upang malaya ka naming maranasan, upang malaya kang makapangusap, Panginoon, at katagpuin ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, sa platform po na ito. We declare, Lord God, Romans 8:28, that all things work together for good. All things work together for good. Panginoon, pinaglalakip-lakip mo ang lahat ng mga pangyayari sa aming buhay para sa aming kabutihan, Panginoon. Bagamat kami po ay nandito sa FB platform, Panginoon, dalangin ko po na ang mga taong nangangailangan sa iyo ay dalhin mo po dito, Panginoon. Dalhin mo po sila, makapanood po sila, Panginoon. Kung paano ka kumikilos sa TikTok platform, ganun din po ang gawin mo dito. Magpadala ka ng maraming mga tao, Lord God, na makakakilala sa iyo, manunumbalik sa iyo, Panginoon. Mga taong nanlalamig, Panginoon, na muli mong lalagyan ng apoy, that you will rekindle their hearts, Lord. Hallelujah. To know you, Lord, to love you, to trust you, God. In Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. Ano man po ang pangangailangan ng iyong mga anak sa platform po na ito habang nakikinig po sila. Patuloy po kayo magpakahayag, Panginoon, at hipuin mo ang bawat puso. Ang bawat puso, Panginoon, ng mga taong ito. Lord, you are not limited. You are not bound by time, space, or distance. You are present everywhere, Panginoon. Kaya Lord, inaangkin po namin ang pagpapagaling mo, ang pagpapalaya mo, ang paggawa mo ng himala, Panginoon. And we declare, hallelujah, that breakthrough is coming, Panginoon, sa lahat ng mga tao na tapat na sumusunod at naglilingkod po sa inyo. Salamat, salamat. We thank you, Lord. Anoint mo po ako, Panginoon, na magbabahagi ng iyong salita. Panginoon, anoint po ang bawat puso ng mga tao makakapakinig po ngayon. I-bless mo lahat ng mga first-timers. I-bless mo lahat ng mga bagong tao, Panginoon, na manonood ng livestream na ito. At nawa ay maranasan po nila ang iyong kalapitan, maranasan nila ang iyong presensya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Tanggapin mo po ang lahat ng pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God po. Yan. Malugod po nating tinatanggap ang bawat isa sa atin pong morning devotion dito po sa FB platform. Sino man po kayo at kung saang lugar man po kayo naroroon, kayang-kaya po tayong katagpuin ng kapangyarihan at presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. So patuloy lamang po nating i-share, i-react, mag-react. Nasanay ako sa TikTok no? Tap, share, and repost. Pero dito sa FB platform po, share and react. Share and react po. Ihanda na po natin ang ating mga puso. Ihanda na rin po natin ang ating mga Biblia, ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen. Dahil ngayon po ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Panginoon. And we are now in Genesis chapter 33.
So, last devotion po natin, ito na po yung time, di ba, na nakipag-wrestling ito pong si Jacob at yung sinabi niya na, I will not let you go unless you bless me. So, nagkaroon po ng wrestling match, di ba, doon sa istorya po na atin pong napag-aralan. At ngayon pong araw na ito sa Genesis chapter 33 ay magsisimula po ang kwento sa isang pagtatagpo. Yan, sa isang pagtatagpo. So, ang title po ng ating pag-aaralan is entitled, mga keyboard warriors, pakisuyo na lang po. Yan. Grace that meets us face to face. Grace, ang biyaya na kumakatagpo sa atin. Yan. Grace that meets us face to face. So, nagpatuloy po ang kwento ng Genesis na si Jacob po ay lumalakad. Naiika-ika na siya. Okay? Iika-ika na siya. So, nabago po ang kanyang pangalan from Jacob. Ngayon po ay Israel na. At ngayon po siya ay patuloy na naglalakad at wala na po siyang ibang pupuntahan kundi kailangan niyang makatagpo ang kanyang kapatid na si Esau. Na ang kanyang buong pag-aakala ay galit sa kanya, gusto siyang patayin. No? Siya po ang, kung meron man siyang isang tao na gustong iwasan at gustong hindi makatagpo, ito po ang kanyang kapatid na si Esau. Kinatatakutan. So what Jacob expected to be judgment becomes an expected moment of grace. May mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na meron kang inaasahan na akala mo ay magbibigay sa'yo ng takot, magbibigay sa'yo ng alalahanin, pero hindi pala ganito ang mangyayari. No? May mga pagkakataon po, unexpected moment na mararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Kahit pa po sa sitwasyon na hindi natin inaasahan kasi akala nga natin magbibigay ng kabiguan sa atin, magbibigay ng takot sa atin. Pero that moment pala will be a moment of grace. Meron ka bang mga takot na or mga alalahanin ngayon na paparating sa'yo? Meron ka bang mga tao na ayaw mo makita, ayaw mo makasalubong, di ba? May mga ganyang mga pagkakataon po. At dito po sa chapter po na ito, tuturuan po tayo na kapag tayo po ay binago ng Panginoon sa ating kalooban, kaya niya rin pong baguhin ang mga takot. Amen? Ang mga takot, ang mga pangamba, at mga alalahanin sa ating buhay. From the inside out. Kaso ang una pong babaguhin ng Panginoon sa atin, ang ating kalooban. Ang atin pong mga puso. Yan ang unang babaguhin ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga tao na nanonood po ngayon, na para bang napapalibutan ka ng iyong mga kaaway, napapalibutan ka ng takot at mga pagsubok, may mga pagsubok at mga kabigatan kang daladala sa oras po na ito. Tandaan po natin, mga kapatid, na gusto po tayong makatagpo ng biyaya ng atin pong Panginoon. Genesis chapter 33. Genesis chapter 33. Medyo mahirap lang pala mag-comment dito, mga kapatid, no? Kasi po, medyo delay. Unlike sa TikTok na napakabilis, no? Napakabilis. Yan, so medyo delay. Okay lang po kahit hindi na kayo masyadong mag-comment. Okay lang po yun. Basta, ang mahalaga, makapakinig po tayo. Okay? So, ang insight po ng Genesis chapter 33, ito na po, no? Ang pagkakataon na magtatagpo si Jacob at si Esau. And in ancient culture po, sabi dito, Esau had every right to seek revenge. Pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede siyang maghigante sa kanyang kapatid na si Jacob. Bakit po? Kasi si Jacob, kinuha niya yung birthright ni Esau at yung pagpapala ng kanilang ama. Yet, after Jacob's night with God, yun po yung time na nag-wrestling sila, nagkaroon po ng pagbabago. At yung dapat na paghihigante ay naging reconciliation.
naging reconciliation. Hindi na po ito minanipula ni Jacob. Hindi na po siya nanlinlang during this time. Pero ang ginawa po nito pong si Jacob ay nagtiwala sa Panginoon na ang Diyos ang mauuna o mangunguna sa sitwasyon na kanyang kinaharap. At dito po sa Genesis chapter 33, makikita po natin that divine grace can soften our hearts and restore relationships beyond human expectation. Ang pagkakaalam po ni Jacob ay galit na galit at gustong maghigante at gusto siyang patayin ng kanyang kapatid na si Esau. Ganun po ang kanyang pagtanaw. Pero hindi nakita ni Jacob na iba ang plano at gagawin ng Panginoon. Dito natin nakita ang pagkilos at galaw ng Panginoon. May mga pagkakataon po na ang ina-expect natin, di ba? Ang ina-expect natin ay hindi pala ganun yung nangyayari. Kagaya po dito. Iba ang expectation at iba po ang nangyari kay Jacob. Kayang-kaya ng Panginoon gumawa ng mga bagay na hindi po natin inaasahan. God can restore relationships beyond human expectation. Di ba sa TikTok mga kapatid, napakadaming mga broken relationships di ba? Daming mga nagme-message sa akin, pa-advice po, patulong po, etc. Ang dami. At gustong-gusto ng kaaway, manira ng relasyon. Gustong-gusto ng kaaway yan. Manira ng relasyon, magnakaw ng kasiyahan, pumatay. Yan po ang gusto-gusto ng kaaway Kaya sayang-saya ang kaaway kapag meron siyang nasisirang isang pamilya, isang pagkakaibigan, isang pagsasamahan. Tuwang-tuwa ang kaaway. But again, kung pahihintulutan po natin na ang Diyos ang manguna over our emotion, over our decision, kayang-kaya niyang mag-reconcile, mag-restore ng mga broken relationships. Amen po ba? Amen po ba? Praise God. And makikita po natin sa point number 1. Point number 1, makinig po kayo. God goes before us into our most feared encounters. God goes before us into our most feared encounters. Tinanong ko po kayo kanina, meron ba kayong kinatatakutan? Meron ba kayong mga alalahanin? Mga pangamba na parang darating na sa inyo? Mga bills, okay, may mga due date na, may mga tumatawag na sa'yo, may mga naniningil na sa'yo. God goes before us into our most feared encounters. Genesis chapter 33 verse 4. Genesis chapter 33 verse 4, sabi po dito, Then Esau ran to meet him and embraced him, threw his arms around his neck and kissed him, and they both wept. Grabe, no? Kinatatakutan ni Jacob ang kanyang kapatid dahil ang akala niya maghihigante at papatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau. Ganito po ang kanyang pagkakaalam. Jacob expected confrontation, but God prepared reconciliation. The battle was already settled before Jacob arrived. Bakit? Dahil nauna na po ang Panginoon. Dahil nauna na ang Diyos. Amen? Alam niyo po, ang kailangan lang po nating gawin, hayaan nating pangunahan tayo ng Panginoon. No? Kasi dito nakita natin, siguro nag-iisip tong si Jacob takot na takot siya Takot na takot siya.
Nangangamba siya na siya ay papatayin ng kanyang kapatid. Pero mali pala yung kanyang inaasahan. Nauna na ang Panginoon. Sinettle na ng Panginoon bago pa man nagkaroon ng confrontation. So anong makikita natin dito? We just need to trust God with difficult conversations. We just need to trust God. Alam niyo po, may tamang panahon at may tamang oras. May tamang panahon at may tamang oras. Ang kailangan mo, magtiwala sa Panginoon. At alam naman natin, di ba, na ang pagsunod ay may kalakipuyang pagpapala. So we need to walk forward in obedience and not fear because fear paralyzes us. Okay? May mga bagay tayo na hindi nagagawa dahil tayo ay natatakot. Siguro po kung hindi tumuloy si Jacob, hindi niya mararanasan yun eh. Yung pagyakap at pagmamahal ng kanyang kapatid. But he walked forward in obedience. Amen? He walked forward in obedience. Maniwala po tayo mga kapatid na ang Panginoon ay may kakayanan na magbago ng puso. Tayo po hindi natin kontrolado yon. Tanging ang Diyos lamang po ang may kakayanan na magbago ng puso ng isang tao. Amen? Because what we fear sometimes may already be softened by God. Hindi mo alam kung paano nangungusap ang Diyos sa kanila eh. Diba? Hindi mo alam kung paano nangungusap ang Diyos. Kasi ang ina-expect mo, matigas yung puso nila, etc. Pero, nangungusap din po ang Panginoon. At tayo po siguro bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ang kailangan nating gawin ay ipanalangin ang mga taong iyon. Yung mga kinatatakutan mo, kinaayawan mo. Diba sabi sa Ezekiel, I will give you a new heart. I will give you a new heart. Yung mga heart of stone ay kayang i-turn ng Lord into heart of flesh. Kaya kung meron man tayo mga tao na parang akala mo, hindi magbabago yan. Ay, ano yan, matigas ang puso yan. Diba? May mga ganun ba na nagsasabi na parang ang hirap baguhin ng tao na to. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, walang imposible. Kahit ang pinakamasamang tao ay kaya niyang baguhin. Kaya niyang i-transform. Kaya niyang palambutin ng puso. Amen po ba? Kayang-kaya ng Diyos. Proverbs chapter 16 verse 7. Proverbs 16 verse 7. When the Lord takes pleasure in anyone's way, kapag nalugod ang Diyos sa ginagawa po natin, He causes their enemies to make peace with them. He causes their enemies to make peace with them. Sabi ko nga po sa inyo, darating ang isang araw eh. 'Di ba? Yung mga tao na ito ay lalapit sa iyo. Sila mismo ang lalapit sa iyo. And they will make peace with you. They will make peace with you. When the Lord takes pleasure in anyone's way. Basta ikaw, ang gawin mo, magtiwala ka sa Diyos, gawin mong kalugod-lugod ang iyong buhay sa harapan ng Panginoon, sumunod ka, magtiwala ka, magmahal ka sa Kanya, mahalin mo siya ng todo-todo, He causes their enemies to make peace with them. Kaya sa lahat ng mga mag-asawa dito na nagkakaroon ng mga misunderstanding, ng away, di naman po mawawala yan, di ba, sa mga mag-asawa o kahit saan mang relasyon, di ba? May mga hindi pagkakaintindihan. Pero nawa po, ang iyong buhay ay kalugod-lugod pa rin sa harapan ng atin pong Panginoon. Proverbs 16:7. No? Huwag kang magkasala dahil sa galit. Huwag kang magkasala dahil nagagalit ka sa isang tao.
So, God goes before us into our most feared encounters. Ang kailangan natin gawin, hayaan po nating manguna ang atin pong Panginoon. Manguna ang ating Diyos. Amen po ba? Manguna ang Diyos sa bawat desisyon na gagawin mo. Mas manguna siya kaysa sa iyong emosyon. Kasi mahirap pong magdesisyon kapag mataas ang emosyon. 'Di ba? Lalo na kapag ikaw ay galit. Nako, wag ka magdedesisyon yan. Kasi malamang sa malamang, mali ang magagawa mong desisyon. Ang Diyos lamang po ang may kakayanan na magpalambot ng puso ng isang tao. So ipanalangin po natin sila. Okay, ipanalangin po natin sila. Believe that God can change hearts. Amen? That's the first point. God goes before us into our most feared encounters. Pangalawa po, humility opens the door to reconciliation. Humility opens the door to reconciliation. Ang pagpapakumbaba. Tingnan niyo po ang ginawa nito pong si Jacob. Verse 3. Then Jacob went on ahead. As he approached his brother, he bowed to the ground 7 times before him. Then Jacob went on ahead. As he approached his brother, he bowed to the ground 7 times before him. Alam niyo sabi sa James chapter 4 verse 6, James chapter 4 verse 6, God opposes the proud. God opposes the proud but shows favor to the humble. God opposes the proud but shows favor to the humble. Napakalaki po ng nagagawa ng kapakumbabaang loob o pagpapakumbaba. Kasi sabi sa Proverbs chapter 18 verse 12, Proverbs 18 verse 12, before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor. Humility comes before honor. Si Jacob during this time, in-approach niya ang kanyang kapatid na si Esau, but this time he is not a deceiver anymore. But he was a humbled man. No? As a humbled man siyang lumapit sa kanyang kapatid. So ang pride po ay nagbi-build po yan ng mga pader nakakapag-divide, 'di ba? But humility builds bridges. Kung ang pride ay naglalagay o nagke-create ng wall, ang humility naman ay nagbi-build ng tulay. So ano ang gusto natin? Magtayo tayo ng wall because of our pride? O makipag-connecta tayo sa mga tao because of humility? So kapag masyadong mataas ang atin pong pride, ito po yung mga tao hindi tumatanggap ng pagkakamali. Hindi tumatanggap ng pagkakamali, akala nila lahat ng sinasabi nila ay tama. But during this time po, itong si Jacob, he approached his brother Esau. Not with pride, but with humility. Hindi siya nagbigay ng kahit na anuman na katuwiran sa kanyang kapatid kung bakit niya nagawa ang panilinlang na kanyang ginawa. Nagpakumbaba siya. Kung gusto po natin magkaroon ng reconciliation, magpakumbaba po tayo. Let us humble ourselves. Let us approach others with humility. Let us release entitlement and defense. Sometimes, di ba, kapag meron kang gustong pag may nalaman ka, parang depensa ka agad. Pinagtatanggol mo yung sarili mo because you are entitled, dahil may possession ka. Release entitlement and defense. Isuko mo sa Panginoon and seek peace over being right.
Seek peace over being right. Sometimes, mga kapatid, hindi na about ito sa kung sinong tama at mali eh. Kung gusto mo maging maayos yung relasyon mo, magpakumbaba ka na lang, humingi ka ng tawad. Hindi ko alam kung sino at ilan sa atin ang kailangan makapakinig po nito. Pero may mga relasyon po na kailangan mo talaga magpakumbaba kung gusto mong ma-restore. Kung gusto mong ma-reconcile. Seek peace over being right. And humility speaks louder than explanation. Humility speaks louder than explanation. Jacob must have been amazed to see Esau's change of heart. When the two brothers met again, Esau was no longer bitter over losing his birthright and blessing. Instead, he was content with what he had. Life can bring us some bad situations. We can feel cheated, as Esau did, but we don't have to remain bitter. We can remove bitterness from our lives by honestly exposing our feelings to God, forgiving those who have wronged us, and being content with what we have. Ang ganda po. Ang ganda po nung explanation dito. Ang buhay talaga ang magdadala po sa atin yan. I mean, may mga pagkakataon po sa buhay natin na may mga bad situation na mangyayari. No, it happens po talaga. May mga bad situations. We can feel cheated. Meron ba dito mga naloko? Diba? We can feel cheated. Pakiramdam mo, naloko ka. Feeling mo, naagrabyado ka. But we don't have to remain bitter. And we can remove bitterness from our lives by honestly expressing and exposing our feelings to God. At anong dapat natin gawin? Forgiving those who have wronged us. Forgiving those who have wronged us. Patawarin yung mga tao na gusto mo mamakalaya. Patawarin mo yung mga tao na gumawa sa iyo ng mali. And being content with what you have. Maging kontento ka sa kung anong mga bagay na meron ka. Anong tingnan niyo po yung sabi dito? Tuon sa pagyakap ni Esau sa kanyang kapatid. Nagpakumbaba na ako sa pinsan ko nang di kami nagkakaintindihan pero di in-unfriend pa din niya ako. Oh, kapag ganon, at least you did your part, no? At least you did your part po. So, kung ikaw ay nagpakumbaba na, humingi ka ng tawad, at least you did your part. At ang Diyos na po ang bahalang kumilos sa kanila. Tingnan niyo po yung nangyari dito. Esau greeted his brother, Jacob, with a great hug. Imagine how difficult this must have been for a man who once had actually plotted his brother's death. Gaano daw po kahirap kay Esau nung time na ito na, kasi di ba gusto niyang patayin ito pong si Jacob. Gusto niyang patayin si Jacob. Gaano kahirap na yung tao na kinapopuotan niya, na gusto niyang patayin, ngayon ay niyakap niya. But time away from each other allowed the bitter wounds to heal. Yung panahon pala na magkalayo sila, yun ang panahon na pinaghihilom ng Diyos ang kanilang mga puso. And with the passing of time, each brother came to see that the relationship was more important than their real estate, than their status. Ang ganda nun. With the passing time, each brother came to see that their relationship was more important
than their real estate. Mas mahalaga pa rin talaga ang relasyon, no? Na-realize nila yon. They came to realize that relationship was more important. Ngayon, at kung ikaw ay nagawa mo na yung part mo, I mean, nagpakumbaba ka na, nag-release ka na ng forgiveness, no? It's time for you, mga kapatid, na palayain mo na rin yung ganyang pakiramdam mo. Sabi dito with the passing of time, may mga sitwasyon at pagkakataon na kailangan natin talaga ng oras at panahon. Okay? Though in some instances, hindi kayang pagalingin ng oras at panahon lang eh. Kailangan talaga ng intervention ng Panginoon. Kailangan ng intervention ng Lord. So if you want to be free po from all resentments, if you want to be free from that feeling na nasaktan ka talaga and all, you just release them to God, no? At kung if pakiramdam mo naman, ikaw naman yung nakaagrabyado, humingi ka ng tawad dun sa tao na yun. Diba sinasabi natin, we don't owe anyone any explanation. Yung hindi mo naman kailangan explain yung sarili mo, pero may mga pagkakataon na kailangan mong i-explain, lalo na doon sa mga tao na saktan mo. Kailangan mong mag-explain. Kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong magsabi. Ngayon, kung hindi ka papakinggan, kung hindi ka nila i-entertain, hayaan mo muna. Diba? Hayaan mo ang Diyos ang magbago ng sitwasyon. Hayaan mo na lang muna. Palipasan mo muna yung oras. Palipasan mo muna yung panahon. Hayaan mo ang Diyos ang magpalambot ng kanilang puso. Relationship is more important. Ano kaya yung eksena dito, no, nung magkikita na sila tapos biglang niyakap? Ano kaya yung pakiramdam ni Jacob? Siguro nagtataka rin siya, no? Tataka rin siya. Akala ko gusto mo kong patayin. Parang akala mo gusto mo mag-revenge sa akin. Pero ang una mong ginawa ay niyakap ako, niyapos ako, hinalikan ako, and they both wept. Nag-iyakan silang magkapatid. Ang ganda ng eksena siguro nito, no? They seek peace over being right. Mas mahalaga sa kanila yung kapayapaan na manumbalik, yung relasyon nila na manumbalik, kesa sino ba ang tama, sino ba ang mali. Mas okay sa kanila magkaroon ng kapayapaan. Alam niyo, sabi sa Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers. Diba? Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. For they will be called children of God. After nito, ay sabi dito, verse 5, Then Esau looked at the women and children and asked, Who are these people with you? Sabi ni Jacob, These are the children of God has graciously given to me, your servant. Then the servant wives came forward with their children and bowed before him. Next came Leah with her children, and they bowed before him. Finally, Joseph and Rachel came forward and bowed before him. And what were all the flocks and herds I met as I came? Esau asked. Jacob replied, They are a gift, my lord, to ensure your friendship. Sarap sa feeling, Pastor, no? They are a gift, my lord, to ensure your friendship. Why did Jacob send gifts ahead? I-explain lang natin. Why did Jacob send gifts ahead for Esau? Teka, tapos na ata yung Bakit siya nagpadala ng mga regalo?
In Bible times, gifts were given for several reasons. Number one, this may have been a bribe. Ayan, so pwedeng bribe, suhol. Gifts are still given to win someone over or buy his or her support. Esau may have refused Jacob's gifts at first because he didn't want a need or bribe. He had already forgiven Jacob and he had ample wealth of his own. So pinagpala rin ni Lord ito pong si Esau. This may have been an expression of affection. So kaya rin siguro nagbigay ng gift ito pong si Jacob kay Esau because of his affection. It may have been the customary way of greeting someone before an important meeting. Such gifts would have been related to a person's occupation. This explains why Jacob sent Esau cattle, donkeys, sheep, and goats. Ito daw pala yung dahilan kung bakit nagpadala itong si Jacob ng regalo sa kanyang kapatid. So hindi natin alam. So pwedeng bribe, pwedeng sa affection niya sa kapatid niya, or pwede rin daw na customary way ng pagbate sa kanyang kapatid. So, yun ang dahilan kung bakit siya nagpadala ng maraming regalo sa kanyang kapatid. But at the end of the day, ang mahalaga naman dito, it's not about the gifts Yung nagkaroon sila ng reconciliation. Yung na-restore ang kanila pong relationship sa isa't isa. Alam niyo po mga kapatid, mas piliin natin ang relasyon. Alam niyo po, discipleship is about relationship. Paano mo mababahagi na ng salita ng Diyos ang iyong pamilya, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga mahal sa buhay kung watak-watak at sira-sira ang inyong relasyon? Paano mo maipapakilala ang Panginoong Hesus sa mga mahal mo sa buhay kung hindi kayo nagkakaayos? Kung hindi kayo nagkakaintindihan? May mga times, yes, may mga misunderstanding. Pero ano bang mas mahalaga? Paano kapag dumating na si Lord? At may mga katampuhan pa kayo. Paano kapag balik na ang Panginoon, nag-rapture na? Tapos may hindi kayo pagkakaunawaan. Tayo po, mga kapatid, sabi ko kanina, di ba, na blessed are the peacemakers. Siguro tayo, mga Kristiyano, mga believers, mga followers ng atin pong Panginoon, let us take the initiative po. Let us take the initiative to be at peace with everyone. Diba napag-aralan na natin yung nakaraan na gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng peace sa mga tao. Though may mga instances po talaga na hindi naman po maiiwasan yun May mga pagkakataon talagang dadating sa buhay po natin na masasaktan ka. May mga pagkakataon sa buhay na hindi ka maiintindihan, hindi ka mauunawaan. Pero hindi ibig sabihin nun na gaganti ka o babalikan mo yung mga tao na iyon. Magpakumbaba lang tayo palagi. No? Magpakumbaba lang tayo palagi. Humility opens the door to reconciliation. Papasaan pa, no? Darating din po yun. Na kahit na anong gawin nila sa'yo, hindi ka gumaganti sa kanila. Diba? Parang sila na lang din yung mahihiya sa'yo. Sila na lang din yung magsabi, bakit kahit anong gawin ko sa kanya, parang wala siyang nararamdaman, hindi siya gumaganti, etc. Marirealize din nila yon someday. Humility opens the door to reconciliation. Hindi na po nag-explain itong si Jacob Hindi na siya nag-explain. Nagpakumbaba lang siya. So again, humility speaks louder than explanation. Di ba nakwento ko sa inyo yung mga magkakapatid? Sa mga magkakapatid, kapag meron pong mga misunderstanding, kapag may mga away, di ba? Magugulat ka na lang na mag-uusap na lang kayo, tapos okay na kayo. Di ba? Kasi nagpakumbaba na nakipag-usap ka na, di ba? Pinansin mo na. Humility speaks louder than explanation. Nag-usap ba kayo na magkapatid? O talaga pag-usapan natin to. Explain natin ang nangyari. Hindi naman in-explain sa isa't isa, pero naging okay na lang din kayo. Humility speaks louder
than explanation. Wow, Mami Jing, I will reach out past pero wala naman ako sama ng loob sa kanila. Amen. Yeah, amen. At least, ang maganda po, nagkaroon, di ba, ng pag-uusap. Nagkaroon po ng pag-uusap. Pero it takes time. Hindi mo kailangang ipilit. Kung hindi pa siya ready na kausapin kaya, okay lang po. Pag-pray na lang po natin. Pag-pray na lang natin. So, point number 3, nasusundan nyo ba, mga kapatid? Sana nasusundan nyo. Point number 3, God's grace redefines how we see people. Amen. Kami past 2 years hindi nag-usap, pero ngayon okay na kami. Praise God. Diba? Wala nang sorry, rekta usap na agad. God's grace redefines how we see people. God's grace redefines how we see people. Ayun, Ate Analu, congratulations. Praise God po. God's grace redefines how we see people. Basahin po natin yung Genesis chapter 33 verse 10. But Jacob insisted. Kasi nagbibigay ng regalo itong si Jacob kay Esau. Pero sabi ni Esau na marami na rin siya, no? Sabi niya, sa'yo na lang yan, okay? Keep what you have for yourself. But Jacob insisted, no, if I have found favor with you, please accept this gift from me. And what a relief to see your friendly smile. It is like seeing the face of God. O sa ibang salin, for to see your face is like seeing the face of God now that you have received me favorably. So Jacob here, nakita niya ang biyaya at habag ng Diyos, nag-reflect yon doon sa pagpapatawad ni Esau sa kanya. Nag-reflect po iyon. So grace changes our lens from fear to gratitude. Grace changes our lens from fear to gratitude. At ito ang nangyari kay Jacob. Napalitan ng kanyang pagtanaw mula sa takot. Ngayon, nakita niya pagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil pinatawad siya ng kanyang kapatid na akala niya gusto siyang patayin, gustong mag-seek ng revenge, pero hindi ito ang nangyari. Hindi ito ang nangyari. So, view people through grace. Okay? View people through grace. Alam nyo, napaka-gracious ng Lord sa atin. Napaka-gracious ng Lord sa atin. Sa totoo lang. Punong-puno ang Diyos ng biyaya sa ating pong mga buhay. At naniniwala po tayo na kung anuman ang mga bagay na nangyari in the past, kung meron man mga misunderstandings, may mga conflicts man na nangyari para masira ang isang relationship, wala pong sugat o wala pong brokenness na hindi kayang muling panumbalikin ng Panginoon. Na hindi kayang buuin ng atin pong Panginoon kahit gaano pa kahirap at kahit gaano pa kasakit ang nangyari. Maaari hindi na bumalik yung dating relasyon, pero yung puso mo toward that people, you are now at peace. Wala nang galit kung maaalala mo siya, wala nang galit kung makikita mo siya. Though yung relationship talagang hindi na yun hindi na mababalik the way you used to be, di ba? Hindi na siya ganun eh. Pero ang mahalaga, yung nakalaya yung puso mo. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. So, allow forgiveness. Allow forgiveness to work in your life. Palagi ko namang sinasabi sa inyo yan magpatawad di ba? Magpatawad tayo kahit gaano pa kasakit ang ginawa sa atin. Niloko ka, sinaktan ka, pinagpalit ka. Matuto po tayo magpatawad.
Let us forgive. Sabi po dito sa Colossians 3:13. Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you. Forgive as the Lord forgave you. Bear with each other and forgive one another. Magpatawaran daw po tayo sa isa't isa kung paano tayo pinatawad ng atin pong Panginoon. Amen? Amen po ba? Handa po ba tayo magpatawad? Colossians 3:13. Tapos Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Alam niyo, maganda pong simulan itong February, itong month of February. Kasi po, ang month of February, di ba, ay araw po or buwan ng pag-ibig. At maganda po na mag-manifest talaga yon. Paano ba magmamanifest ang pagmamahal, di ba? Kapag handa ka magpatawad. Kapag mahal mo ang isang tao, handa mo siyang patawarin. Kahit po ba masakit, kahit po ba niloko ako, kahit po ba ganito ginawa sa akin, oo eh. Kasi kung makikita mo lang ang bigat ng ginawa ng mga tao sa Panginoong Hesus, noong time na siya ay pinahirapan, sinaktan, pinako sa krus, hinagupit sa kanyang likuran, pinutungan ng koronang tinik. Ngunit sa lahat ng iyon, nagawa pa rin niyang magpatawad. Sino po tayo para hindi magpatawad sa ating kapwa? Tingnan mo sarili mo. Ikaw ay mananampalataya, ikaw ay believer and follower of the Lord Jesus, and yet, hindi ka nagpapatawad? Talaking mo yung sarili mo, totoo ba nalingkod ako ng Panginoon? Totoo kaya na sumusunod ako sa Lord? Bakit ganito? Parang di ko siya kayang patawarin. Magpaayos tayo ng puso sa atin pong Panginoon. Magpaayos po tayo ng puso sa Diyos. Ang hirap po nun no? Na parang ikaw, naglilingkod ka, nangangaral ka ng salita ng Diyos, pero meron ka sa puso mo ng mga tao na kinagagalitan, kinaayawan, at hindi mo magawang patawarin. Dala-dala po natin iyon. So tumingin po tayo sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang mga tao na sa kabila ng kanilang mga kasalanan ay nagawa pa rin niyang ialay ang kanyang buhay dahil sa kanyang wagas na pagmamahal. Because of His love. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Sakto, past birthday ng kapatid ko ngayon, buwan na to, mababati ko at mabigyan ng regalo. Hingi ako ng sorry. Praise God! Yes! Amen, Mami Jean. May application agad. Alam niyo, ganyan din yung gagawin ko eh. Parang gusto ko na this year, magbigay din ako ng regalo dun sa mga tao na yon kapag birthday nila. Amen. Tayo pa rin gumawa ng paraan. Tayo yung nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo yung tinuturuan ng Panginoon. Tayo yung binabago niya. Tayo ang pinapalago ng Diyos ang ating pangunawa. Pinapalawak ng Diyos ang ating pangunawa. Kaya tayo na po ang mag-take ng initiative. Tayo na po ang mag-take ng initiative. Sabi ko kanina, Romans 12:18 yun eh. Romans chapter 12:18. If it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Live at peace with everyone. Magkaroon ng kapayapaan sa ating relasyon sa ibang mga tao. Live at peace with everyone. And last, point number 4. Sige po, Pastor, yung tatay po ng mga anak ko, patatawarin ko na rin po siya for my peace of mind.
Wow, amen. Nangungusap talaga si Lord, no? Nangungusap ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kasi ang pagpapatawad ay hindi lang naman po doon sa mga tao na papatawarin natin, higit lalo ang paglaya at kapayapaan na ibibigay sa atin ng Diyos kapag tayo ay nagpatawad. Isipin mo na ang pagpapatawad na gagawin mo ay hindi pabor sa mga tao na iyon, kundi pabor para sa iyong sarili. Palayain mo na yung sarili mo. Amen? Magpatawad ka. Live at peace with everyone. Live at peace. If it's possible. Okay? Sabi naman dito, if it's possible, live at peace with everyone. So sabi sa point number 4, reconciliation does not mean the removal of wisdom. Reconciliation does not mean the removal of wisdom. Okay, so ano ibig sabihin nito? Na reconciliation does not mean removal of wisdom. Kung titignan po natin yung Genesis chapter 33 verse 14, sabi dito, "Please, my Lord, go ahead of your servant. We will follow slowly. At a pace that is comfortable for the livestock and the children, I will meet you at Seir. Let my Lord go on ahead of his servant while I move along slowly." So parang mauna na po kayo. Susunod po kami ng dahan-dahan. So anong pinakita dito? Jacob reconciles without rushing closeness. Ulitin ko yon. Jacob reconciles without rushing closeness. Hindi agad minadali ni Jacob na, okay, pinatawad na ako ng kapatid ko, okay na ulit tayo, back to normal, etc. Hindi ganun eh. Here, ang ginawa ni Jacob, mauna na po kayo, susunod po kami. While I move along slowly. Hindi niya minadali na, okay, back to normal, back to close, etc. So, peace does not always require proximity. Peace does not always require proximity. Alam niyo, isa sa mga bagay na natutunan ko, may mga tao talaga na kailangan mong mahalin ng malayo. Mahal mo sila, pero hindi ka malapit sa kanila. May mga tao kang mamahalin ng malayo. So, anong ibig sabihin nito? We need to respect healthy boundaries. We need to respect healthy boundaries. Hindi ibig sabihin yung nagkapatawaran na ay may pagkakataon na ulit na masaktan ng isa't isa. Of course, meron ng boundaries. Meron ng limitations. So respect peace with discernment. Kailangan alam po natin yon. Kailangan alam po natin. Kailangan nating lumakad ng may katalinuhan. Walk in wisdom after reconciliation. Walk in wisdom after reconciliation. Listen. Peace can exist. Okay, peace can exist without pressure. Peace can exist without pressure. Hindi mo kailangang ipagpilitan. Okay? Ang isang relasyon na maging okay, na maging parang bumalik sa dati. Like for example, sa mga mag-asawa, 'di ba? Sa mga mag-asawa may mga pagkakataon talaga at hindi ko naman po sinasabi na parang ginajudge pala. Hindi ko naman ginajudge yung mga tao na nakipaghiwalay sa kanilang mga asawa. May mga tao, marami nanonood sa atin na gano'n. Pero sinasabi ko sa ating lahat, kung kaya na makapag-usap kayong dalawa, gawin nyo po. Mag-usap. Mag-usap mo kayo. Kung kayang ibalik yung dati. Again, I don't judge you guys. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi na po kaya. At ang sinasabi ko po sa inyo, may mga tao rin akong kilala na ganyan. Gustong maglingkod sa Panginoon, kaso hiwalay sa asawa and all. So, anong sabi sa akin nung leader ko? Ang sabi niya ay, kailangan iayos talaga.
kailangan itama. Kaya nga idadaan, 'di ba, siya sa legal, no? Kailangan idadaan sa legal. At kung hindi pa kaya na idaan sa legal, kailangan magtiis. Huwag kang humanap muna ng iba. Alam niyo, mas okay na naririnig niyo po ito sa akin eh. Kesa parang pinifeed po kayo ng pinifeed kayo ng comfort pero hindi naman totoo. Kasi nagkakasala po tayo. Nagkakasala po tayo. So, ang gagawin po natin ay idaan po natin sa tama, sa proseso. Idaan po natin sa tama, mga kapatid. Kayang-kaya po ng Diyos kumilos sa mga bagay na ipagkakatiwala natin sa Kanya. Fear can exist without pressure. At ang panalangin ko po dumating sa pagkakataon na maging mapayapa po ang bawat isa sa kanilang mga relasyon. Dalangin ko po sa lahat na may mga problema sa relationship. In Jesus' name, I pray, dumating po ang araw ng kapayapaan sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Peace can exist without pressure. In Jesus' name. Amen. And amen. Medyo hindi ako sanay dito sa FB kasi yung mga comments medyo late talaga siya, no? Medyo late talaga siya. Kasi unlike sa TikTok, 'di ba? Sobrang ang bilis, parang real time siya. Parang pag may tanong ako, masasagot niyo agad. Dito medyo late siya. Kaya parang hirap makipag-interact. Yeah, amen po. Amen. So, conclusion na po. Conclusion, Genesis chapter 33 teaches us God goes ahead of us. Ito na. Hindi ko pala ma-chat, no? Sige, i-ano nyo na lang po. I-note nyo na lang. God goes ahead of us. Ayun yung una. God goes ahead of us. Hayaan po natin na pangunahan tayo ng Diyos. Okay, pangunahan tayo palagi ng Panginoon. Pangalawa, humility restores relationship. Piliin mong magpakumbaba. Pangatlo, grace reframes the past. Kayang baguhin ng Diyos kahit na ang pinakapangit na nakaraan po natin. At pang-apat, wisdom protects the future. Wisdom protects the future. Tama po kayo, Pas. Ako kahit anong ginawa ng dati kong kinakasama, never po ako gumawa ng mali. Hanggang ngayon, kahit 2 years namin hiwalay, lumayo po talaga ako sa tukso. Wow! Congratulations, Ate Liza. God bless you po. At nawa po, maunawaan din po ito ng lahat ng nasa community po natin. No? Sama-sama na lang po tayo magpalago muna dito. Kilalanin po ang Panginoon. Magpakabisi tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paggawa ng kalooban ng Diyos, pagkilala sa Panginoon. Amen. So, ulit, number 1, God goes ahead of us. Number 2, humility restores relationship. Pangatlo, grace reframes the past. And number 4, wisdom protects the future. Wisdom protects the future. So, si Jacob po, ang kinatatakutan niya ay rejection. Kinatatakutan niya ang revenge ng kanyang kapatid. Pero hindi ito ang nangyari. Jacob feared rejection, but he found restoration. He found restoration. Ang panalangin ko sa buhay po ng bawat isa na humaharap po ngayon sa iba't ibang klase ng brokenness when it comes to their relationship, kagaya po nitong si Jacob. No, akala niya, ito yung expectation niya, pero iba ang ginawa ng Panginoon. Iba ang plano ng Diyos. Kaya kung meron ka man ngayon na kinatatakutan, kung meron ka man ngayon mga pangamba at mga alalahanin, akala mo ganyan ang mangyayari, pero iba ang kayang gawin ng Panginoon. Ang mga rejection ay kayang gawin restoration ng atin pong Panginoon. Kayang gawing restoration. So for our final words, mga kapatid, sa umagang ito, for our final words, when God changes the heart,
When God changes the heart, He can heal what fear once controlled. When God changes the heart, He can heal what fear once controlled. Hello po, Nay Gloria. Magandang umaga po. Kapag binago ng Diyos ang isang puso, kaya niyang paghilumin ang mga dating kinokontrol ng takot. Akala mo lang hindi mo kaya, pero kaya mo at kaya mong gawin sa tulong at biyaya ng Diyos. Akala mo walang mangyayari? Akala mo sirang-sira na yung relasyon na yan? Kaya pang kumilos ng Panginoon. He can save that brokenness. He can still save that broken relationship. Hindi lang po ito patungkol sa mag-asawa. Kahit sa anumang relasyon na pilit na sinisira ng kaaway. If it's possible, live at peace with everyone. He can heal what fear. He can heal what fear once controlled. Amen. Kaya patuloy po tayo magbabago ng puso sa atin pong Panginoon. And yun nga po, yung kwento ko kanina sa TikTok na finally, thank you Lord, dahil sa wakas ay pinalaya tayo ng Diyos. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? May paglaya ngayong buwan ng pag-ibig. This month of February, ang letter F, ang February ay nagsisimula sa letter F, and that F will become our finally. Amen. Finally, moments ng buhay natin ay mararanasan natin this month of February. And amen. At malay nyo, yung finally na yon na sinasabi dito, finally, napatawad mo na sila. Finally, nakalaya ka na. Finally, na-restore na ang relationship. Finally, nagkaroon na ng reconciliation. Ate Eden, tawag ako sa iyo mamaya. Ate Eden. Hallelujah. F for finally, F for faith, F for freedom. Amen. Amen and amen. Sino po dito ang gustong lumaya na? Amen. Siyempre lahat tayo gusto nating lumaya, di ba? Huwag na tayo magpakontrol sa takot. Huwag na tayo magpakontrol sa mga alalahanin. Masarap mabuhay ng may kalayaan at kapayapaan na ikaw ay sumusunod, naglilingkod, nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. F for finally, faith and freedom. In Jesus' name. Gusto niyan, this month of February, this month of February will become our month of finally, month of faith, and month of freedom. Amen po ba? Amen! Kaya magpapatuloy tayo. And F for forgiveness. Yes, Ate Veronica. F for forgiveness. O, 4 na yon. F for finally, F for faith, F for freedom, and F for forgiveness. Amen. Whew. God is so good. Praise God. Ayan. So, dito po muna nagtatapos kasi po kailangan ko mag-prepare din dahil 1 p.m. ay sasamahan po ako. Okay? Sa PAO office. So, isama nyo lang po palagi ako sa panalangin, ang community natin. Amen. Pag-pray nyo po yung pagpunta ko sa Taiwan this coming February 9 to 22. Sa Monday na po yun next week. So, please, pasama po sa prayers at yung community natin. Amen. God bless po sa lahat ng mga moderators, followers natin, sa lahat ng mga mission partners, intercessors. God bless you all po. Amen. So, amen. Yun lang po muna. At pag-pray natin itong TikTok natin na sana ma-aprobahan yung sa appeal. Yan. Sana maayos agad. Sana maayos siya agad.
Yan, and F for favor. O, 5 na yon. F. F for finally, faith, freedom, forgiveness, and favor. Yan ang lalakaran natin this month of February. Amen? 5F. Finally, ano yun? Faith, freedom, forgiveness, and favor. Amen. Wow. Praise God, Ate Mackenzie. Amen. So, pray muna po tayo before we end. Sakto talaga sa buwan ng February. Oo nga, no? Amen. Ang sarap ng ganito na everyday talaga tayo na may ganitong gawain, no? F5 na, F5. F5. Hello, Jerry. Good morning. Shout out dyan sa inyo. Kila Ate Sally. God kasi po na Sally. Yan. F for forever. God is good. Yung devotion mamaya, tingnan natin kung kung okay na. Kung hindi po, sa YT naman tayo. Try natin sa YT mamaya. Ha? Thank you po, Tita Wena. God bless you po. I miss you, Ate Tita Wena. Shout out po. And congratulations. Amen. Ginagamit na po kayo ni Lord mightily. Tama po yan. Para naalala ko lang dati, nagtuturo ako sa mga Bible study kila Tita Wena. Ngayon, siya na po ang ginagamit ng Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Grabe, di ba? Siya ngayon ang ginagamit ng Lord to share the gospel. So, I'm so happy po, Ate at Tita Wena. Talagang to God be the glory po sa inyong buhay. So, kayo din po na mga nandito ngayon, balang araw, gagamitin din po kayo ni Lord para magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, yun lang naman po. Praise God. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Dito po nagtatapos ang atin pong devotion. Pray lang po tayo saglit. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord sa isang magandang araw po na ito na bagamat meron pong mga ginagawa ang kaaway pero hindi po tayo magpapatinag. Hindi po tayo titigil na magpapatuloy po tayo na ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga taong nangangailangan. Purihin ang atin pong Diyos, purihin ang ating Panginoon. Siya na nagbibigay buhay, siya na nagbibigay ng lakas, nag-iingat, nagpapala sa bawat isa. Purihin ang iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng morning devotion po namin. Dalangin po namin, Lord, na maging maayos po ang takbo ng amin pong devotion every day. Panginoon, lahat po ng mga ginagawang distraction ng kaaway, Panginoon, ay tanggalin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Lord, na makapagpatuloy po kami sa amin pong ginagawa, pag-aaral ng salita mo, paglalim sa iyo, paglago, Panginoon, magamit mo ang aming mga buhay upang maipahayag at maipangaral lang ang mabuting balita ng kaligtasan. Kahit saang lugar, kahit saang platform, Lord, abutin mo ang mga taong nangangailangan sa iyo sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po ang community po na ito, ang heart to heart, Lord, simula sa pagsisimula, Panginoon, sa TikTok hanggang dito, Lord, nandito pa rin po sila. Kahit saang platform, Lord, susunod kami sa iyo, magpapatuloy kami sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. We will continue, Lord, to glorify your name. We will continue to lift up your name, Lord God. Hallelujah, sapagkat ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng pinakamataas na karangalan, pagpupuri at pasasalamat. Pagpalain mo ang bawat isa. Let your Shekinah glory shine forth, Lord. Hayaan mo na mag-manifest ang signs, wonders, and miracles sa aming mga buhay. Pagpalain mo kami ngayong buong linggo na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay ngayong araw, ngayong linggo, ngayong buwan na ito, Panginoon, ng Pebrero. Lord, we declare that this month, Lord God, will be filled, Lord, hallelujah, of finally moments, of faith moments, Lord God, in Jesus' name, of freedom, forgiveness, and favor, in Jesus' name. We will forever glorify your name, Lord.
sa aming buhay na ito, ikaw lamang ang maitataas, Panginoon. Maraming salamat po. May you all cover us tightly with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Lord, salamat sa iyong mga salita na amin po napakinggan. Nawa ay mag-manifest ito sa amin pong mga buhay, Panginoon. In Jesus' name, we will continue to forgive, Lord, to walk in obedience, Lord, in Jesus' name. And we will love one another. And if it's possible, Lord God, live at peace with everyone. We thank you, Lord. We glorify you. Maghari ka, Panginoon. Ngayon at magpakailanman at balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. I declare that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our families. I declare, Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah!